Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong banglingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Muli po tayo nagbabalik sa ating live ngayong gabi. At tayo po ay nasa series of lesson pa rin, mga kapatid. Tayo po ay nag-aaral ng isang controversial na topic patungkol po sa outer darkness. And so, nasa pangalawang lesson na po tayo ngayong gabi at ito po ay ang three outer darkness are the three parts of hell. So yan po ang magiging topic natin ngayong gabi at isa-isahin po natin kung bakit itong tatlong outer darkness ay pinaniniwalaan natin na ito po ang three parts of hell. Gaya nga po ng lagi nating binabanggit, tatlo po ang ating view tungkol dito sa outer darkness na ito, sapagkat tayo naniniwala na itong outer darkness ay ang tatlong partition po ng impyerno. So, sa pagsisimula, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi sa isa na namang pagkakataon upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang manguna, kayo po ang gumabay sa amin, mag-bless sa mga pag-aaral na gagawin namin sa mga talata po na katuruan na patungkol po sa outer darkness. Kayo po ang manguna, mag-bless sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, magpatuloy po tayo, mga kapatid. Nais ko pong i-welcome ang lahat po na makakapasok sa ating live broadcast ngayong gabi. Isa pong kagalakan para sa atin na kayo po ay maging bahagi ng ating broadcast sa oras na ito. So pumunta po tayo, dumako tayo sa Matthew 22. At ang atin pong babasahin na teksto ay matatagpuan sa verse number 11. So Matthew 22 verse number 11. So yun po ang magiging text natin. Ito pong Matthew 22 ay patungkol po sa marriage supper, the parable of the great supper. At verse number 11, and when the king came in to see the guest, he saw there a man which had not a wedding garment. And he said unto him, verse 12, Friend, how comest thou hither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So nais ko pong mapansin natin, mga kapatid, ang textual context po ng talatang ating binasa, sapagkat ito po ay isang singular na tao o person. Kaya I think magiging mali ang iyong interpretation dito sa mga talatang ito kapag ginawa mong general yung friend without wedding garment. So kailangan mong i-reconcile yung textual context nito. So ito po ay patungkol sa Great Supper na kung saan marami po ang in-invite. Ayan, good evening po, Collie Ignacio. At pagdating po nung pumasok na yung king na gumawa ng great supper para sa kanyang anak. The king is God the Father, the king's son is Jesus Christ, and the king's son's bride is the church. Yan po ang pinakasimpleng background nitong parable of the great supper. I don't know kung mayroon pa pong magdi-disagree sa akin doon sa sinabi ko pong yung king ay ang God the Father, yung king's son is the Lord Jesus Christ, and then yung king's bride, the king's son's bride is the church. Ngayon, doon po sa great supper na ito, merong nakapasok, isang person. Nung pumasok itong person na ito, wala po siyang wedding garment. Kapag inaral mo yung wedding garment, alam mo ba yung wedding garment is the righteousness of the saints. Makakapasok ka lang sa marriage supper of the Lamb kapag ikaw ay righteous saint. Kaya, dyan pa lang doon sa sinasabing the wedding garment is the righteousness of the saints, hindi ka pwedeng pumasok sa marriage supper of the Lamb
nang ikaw ay unrighteous, wicked, evil, slothful, or unprofitable. Ay isa po yan sa titingnan ng mga nag-aaral nitong usapin ng outer darkness na ito. Bago tayo magpatuloy, nais ko lang pong linawin ulit sa mga bago nating viewers o makakapanood po ng video na ito. Ang ating pong paniniwala sa outer darkness ay ang tatlong bahagi po ng impyerno. Sa Luke 16 ng impyerno po ay merong lugar na may torment with flame. Kung nasaan po yung rich man, merong great gulf fix which is the bottomless pit. And then meron pong Abraham's bosom na sa ngayon ay wala ng laman, empty and full of darkness sapagkat na-rapture na po sila. Ayon sa Matthew 27 and Ephesians chapter 4. Nililinaw po natin yan para hindi ho tayo akusahan ng kung ano-ano, mga kapatid. Yun po ang ating view. Ngayon, balikan po natin itong Matthew chapter 22, verse number 11, pababa. Kapag sinabi po ng Bible na singular, ang ibig pong sabihin nun ay singular. Kapag sinabi po ng Bible na specific, ang ibig sabihin nun ay specific. Ang problema po sa ibang mga nag-aaral at nagtuturo po nito, ginagawa nilang general yung specific. Ginagawa nilang plural yung singular. I think mali po yun. Because the Bible is perfect in grammar. Alam po ng Bible kung ano yung tamang grammar. Okay? So, punta na po tayo sa lesson proper natin mga kapatid. The three outer darkness are the three parts of hell. Una po na nais kong mapansin natin, 3 beses lang po binanggit yung outer darkness sa buong Bible, yung term na outer darkness. At lahat ng pagkabanggit po nito ay nasa book of Matthew lahat. Okay, Matthew chapter 8, verse 12, Matthew 22, verse 13, and then Matthew 25, verse 30. Uulitin ko po. Ako po personally, I believe that these 3 outer darkness are the 3 parts of a literal hell in the heart of the earth. Naging outer darkness po ito simula nung na-rapture na yung mga occupant ng Abraham's bosom. Itong 3 bahagi ay naging darkness. Okay? So you just compose any question about that. Kung meron no kayong tanong at ilagay po ninyo sa comment section. Welcome po Pastor Rene Frias from La Carlota City, text scholar kasama natin ngayong gabi. Salamat po sa pag-mention, Pastor Rene Frias. So puntahan po natin yung unang pagkabanggit ng outer darkness. Dito po sa Matthew chapter 8 verse 12. Ito po ay patungkol sa faithless children of the kingdom. Kung naalala nyo po, merong time na merong isang Roman centurion na nagkasakit ang kanyang anak. Ito po yon. Tapos sinabi po ng Panginoong Hesus dito, verse number 10 ng Matthew chapter 8, when Jesus heard of it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Verse 11, and I say unto you that many shall come from the east and the west, plural po, future tense po yung pagkabanggit, and shall sit down with Abraham and Jacob and Isaac in the kingdom of heaven, but the children of the kingdom shall be cast into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. So napakahalaga po ng mga talatang ito. Nung sinasabi po ng Panginoong Hesus, itong Matthew chapter 8, verse number 12, matagal nang patay si Abraham. Matagal nang patay si Isaac. At matagal na pong patay si Jacob. New Testament na po ito. This is around AD 30 to AD 33. Nung si Jesus Christ po nagsimula na ng kanyang earthly ministry, pagtapos niya po i-baptize ni John the Baptist sa Matthew chapter 3. Ngayon, kung sasabihin mo na ito, welcome po, Mamin Faragiko, itong Matthew 8 verse 12 ay yung mismong actual. Saan si Abraham? Saan si Isaac? Saan si Jacob? Sa kingdom of heaven na tinutukoy. Kasi ako po, personally,
Itong Matthew chapter 8, para po sa akin, this is in the future kingdom. Kasi future tense po yung pagkasabi, pagkabanggit. Okay? Dalawa lang yung future kingdom, millennial kingdom at saka eternal kingdom. Ewan ko lang kung naaral nyo po yan sa eschatology. Now, ang children of the kingdom raw ay itatapon sa outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So, magkaiba po ang subject, yung Matthew chapter 22 is a friend without wedding garment. Singular 'yon, isang person lang 'yon na nakapasok sa marriage supper of the Lamb pero hindi po nakadaan sa rapture. Hindi nakadaan sa judgment seat. Hindi siya saint kasi wala siyang righteousness of the saint, wala siyang wedding garment. Ngayon, isang tao lang 'yon. Kapag ginawa mong general 'yan, may problema ka sa hermeneutics mo. Okay? Pero ito pong Matthew chapter 8 verse 12 ay general, but the children of the kingdom, children kasi plural po yan, shall be cast into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Ngayon, para maunawaan po natin yung subject, itong children of the kingdom, kailangan makakasama ni Abraham and Jacob and Isaac in the kingdom. Ngayon, ang tanong, nung sinasabi ba ng Panginoong Hesus na itong mga children of the kingdom ay uupo kasama ni Abraham, existing na sila, nandun na sila. Kahit na nandun na sila, wala naman si Abraham, wala naman si Isaac, at saka wala naman si Jacob. Ngayon, sasabihin mo, that is figurative. Lulusot ka doon. That is symbolical. Gaganong ka. Ngayon, ang tanong, ano yung ibig sabihin ng Abraham, Isaac, and Jacob at saka kingdom of heaven kung symbolical yun? Hindi ikaw ang magbibigay na meaning. Ang magbibigay na meaning sa mga symbolical sa Bible ay ang Bible mismo. Ngayon, nahahanapan mo ng reference. Okay, pag nahanap mo yung reference, ito yung sunod na tanong. Bakit ginawa mong symbolical sa Abraham, si Isaac, si Jacob, at saka yung children of the kingdom, gayon ang paniniwala mo sa outer darkness ay literal na impyerno? Diba? Magkakandaloko-loko ka ngayon sa tinatawag mong hermeneutics kasi nga, meron ka kasing tinatago eh. Meron kang tinatakpan na denominational truth na yung kumbaga yung view mo, pinaglalaban mo yun, kaya meron kang hindi pwedeng sabihin. If you are a theologian, you will know what I mean. And so mahalaga po na may re-reconcile mo yung textual context, actual context, and prophetical context. Kailan mangyayari itong Matthew chapter 8 verse 12? Sa prophecy or sa God's plan for the ages. Yun ang magiging problema ng mga lumulusot lang sa argument. Kasi mahihirapan silang i-reconcile yan sa kabuuan ng eschatology. If it is past, then kailan? If it is present, then sino? If it is future, then saan mo ilalagay? Okay? So, ganun po yan. So, 3 different subjects. Faithless children of the kingdom, mapupunta sa outer darkness na may apoy. Sa rich man, kasi faithless po sila. Afraid without wedding garment, Matthew 22 verse 13. Nakapasok po sa marriage supper. If you know your eschatology, ang marriage supper po ay mangyayari katapos ng judgment seat of Christ. Nasa church age po tayo ngayon. Magkaka-rapture, lahat ng ligtas ay mararapture. Pagdating sa itaas, magkakaroon ng judgment seat of Christ. After the judgment seat of Christ, magkakaroon ng marriage supper of the Lamb. Ngayon, ito pong Matthew 22 ay marriage supper of the Lamb. Sino po yung may access doon sa langit? Ito pong marriage supper kasi ay third heaven. Bakit? Kasi nandun po yung King, that is God the Father. That's their third heaven. Ngayon, sino yung may access sa third heaven?
na pwedeng pumasok sa third heaven kahit hindi siya dumaan ng rapture, hindi siya dumaan ng judgment seat, pero makakapasok siya sa marriage supper. Ako po, isa lang yung alam ko na may access pa. And I believe this is his last access to the throne room. Sino yan? Si Satanas. Kasi po, sa time ni Job, si Satanas ay going up and down. He is the accuser of the brethren. Hanggang sa panahon natin ngayon. Tumpak po yan mga kapatid, kapag inaral po ninyo, ang gitna po ng judgment seat at saka marriage supper ay merong war in heaven. A star fall from heaven, having the key of the bottomless pit, that is Revelation chapter 9 verse 2. At palalabasin yung mga demons ng Jude 1:6. He is the beast from the bottomless pit, the Antichrist, the big letter A, Antichrist. Kung dispensationalist ka, premillennialist ka, and you are well off sa dispensation, alam mo sinasabi ko. Pero kapag hindi mo alam yung eschatology mo, marami kang hindi mauunawaan sa mga binabanggit ko na term. Kaya, mahalaga na alam mo yung eschatology mo. Welcome po, Ma'am Ninfa Tragico. So bind him hand and foot, and cast him into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Alam mo ba na sabi nila, unsaved ito. O sige, unsaved. Saan ka makakita ng unsaved na tao na makakapasok sa marriage supper? Malamang you will deny is Matthew 22 ay marriage supper. Kaso makakalaban mo yung context study. Makakalaban mo mismo yung binabasa mong context. Di ba, hindi mo ba naisip yun? Di ba magaling ka na theologian? At marami ang naniniwala sa'yo at nakikinig sa'yo. Paano mo nagagawa yung mga statement na ganyan na hindi mo nire-reconcile dito sa binabasa mo ikaw mismo? Marriage supper po ang context, kaya hindi mo pwedeng i-deny. Ngayon, kung marriage supper yung context, bakit makakapasok yung friend na unsaved? O sabi nila mga unsaved, bakit sila makakapasok? Saan ka nakakita ng marriage supper of the Lamb na nasa third heaven na may makakapasok na unsaved? Diba malaking ano yon? Malaking katanungan yon. Yun ang dapat reconcile. Ay, ako po naniniwala na ito ay si Satanas at ito yung last access niya sa langit. Itatapon siya, he is the star fall from heaven, and he will open the bottomless pit in the middle of the great tribulation, and he will release the demons that are being in prison since the great flood. Ganyan po yan. So magkaiba po ang subject. Faithless children of the kingdom, future po yun. A friend without wedding garment, that is Satan. Kung tatanungin nyo po ako kung sino yung faithless children of the kingdom, sasagutin ko po yan bukas kasi yun ang laman ng ating live bukas. Kaya manood po kayo bukas. Basta ako po yung naniniwala na itong faithless children of the kingdom nasa dalawang future kingdom lang. Millennial kingdom for 1,000 years or the eternal kingdom, eternity. Bibigyan ko na kayo ng konting pasada, ano. Hindi po itong children of the kingdom, faithless children of the kingdom, hindi po pwede ito sa eternal kingdom kasi wala nang mamamatay sa eternity. Alam nyo ba na sa millennial kingdom ay meron pang mamatay? That is the children of the kingdom that will sit with Abraham, Isaac, and Jacob in the millennial kingdom, that will die during the reign and kingdom. Yun po ang dapat nyong matuklasan. At yan po ay bukas, ano? So gusto ko lang pong i-emphasize ngayong gabi na magkakaiba po ang subject na tinutukoy nitong tatlong outer darkness. Kaya imposible yung sinasabi ninyo na iisa lang ang ibig sabihin nito.
Bukas po yung context ang pag-aaralan natin. Yung mga magaling sa context study. Excited po ako manood kayo bukas. Pangatlo, Matthew 25:30. Dito, babalikan na naman natin ulit. Talagang babalik-balikan natin ito kasi ito yung magiging topic natin throughout. Kung hanggang kailan po ito. The unprofitable servant. Yung unprofitable servant, mga kapatid, knew his Lord. The Lord knew the servants. Yung Lord po ng Matthew 25 ay may divinity. According sa verse 24 ng Matthew 25. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, capital L-O-R-D. Kaya ko po nalaman na yung Lord sa Matthew 25 verse 30 ay ang Panginoong Hesus. Sapagkat ang Lord na binanggit sa 24 ay may divinity at hindi lang basta-bastang a man traveling into a far country. Nababalik at maniningil sa lahat ng kanyang mga alagad na pinagkalooban at pinagkatiwalaan ng mga talents. How about that? I think napakatumpak po na interpretation na yan ay ang Panginoong Hesus. No, bago po ako magpatuloy, alam mo ba na lahat ng parables na itinuturo ng Panginoong Hesus ay patungkol sa sarili niya at sa kanyang muling pagbabalik at sa kanyang earthly ministry at sa mangyayari sa hinaharap, sapagkat si Jesus Christ po ay hindi lang Savior, kundi isa rin po siyang prophet. He is a priest also under the order of Melchizedek. Isa po yan sa mga katangian ng Panginoong Hesus. Ngayon, bakit niya ginawang parable? Kasi nga, tumutukoy sa sarili niya. So, hindi niya pwedeng sabihin na ako ay babalik. Ako ang magiging King of Kings and Lord of Lords. Lalabas po yung pride doon. Kaya ginawa ng Panginoong Hesus, dahil siya nga ay God the Son, dinaan niya sa parable. Yun naman prophesied in the Old Testament na magtuturo siya ng parable. Aralin niyo po lahat ng parable. Patungkol lagi yun sa Panginoong Hesus. Kaya I don't think, kahit na sino ka pang magaling na theology, maraming naniniwala sa iyo. Yung 25 talaga, ipatungkol po ito sa pagbabalik ng Panginoong Hesus at paniningil sa judgment seat doon sa mga servant na kanyang pinagkalooban, pinagkatiwalaan. Itong mga servant na ito ay pawang mga ligtas. Bakit hindi niya sinabing impyerno at outer darkness? Kasi nga, ang parable po ay paghahalintulad. Okay? Kapag sinabi niyang hell, hindi niya na inihalintulad. Nagiging direct na yon. Kaso, malalaman mo rin na yung outer darkness na sinasabi niya ay impyerno dahil sa mga terms, weeping and gnashing of teeth. Wicked. The wicked one. The wicked angels. The wicked servant. Slothful servant. Unprofitable servant. Meron sinari yung mga tinatapon. Okay? At isa pa, tatlo kasi ang bahagi ng impyerno. Even in the Old Testament. Now, ngayon, sabihin mo ngayon, na iisa lang ang ibig sabihin. Lahat ng, kasi, yung pusot nila, yung Matthew 8 verse 12. Na yung children of the kingdom daw ay pumapatungkol sa mga Hudyo. Pang Hudyo na rin daw yung Matthew 22 verse 13. Matthew 25 verse 30. Ngayon, sige, pagbibigyan kita. Sabihin na natin, yung Matthew 22 verse 13, pang Hudyo. Pero di ba pag napunta sa outer darkness, unsaved, kampo, pastor siyang gisaga ng bakulod dito. Pag napunta ng outer darkness, di ba unsaved? Ngayon, paano makakapasok ang isang Hudyo na unsaved sa marriage supper of the Lamb na third heaven? Pagkatapos nandun siya sa third heaven, marami sila, itatapon sila sa impyerno na may apoy.
Hindi ba naisip yun? Na kapag sinabi mo na ito ay panghudyo dahil sa Matthew 8 verse 12, the first mention, the rule of first mention, kung sino man yung nakaimbento ng kolokoy na ano na yan, na idea na yan. Ha? Sige, pagbibigyan ta, gawin nating hudyo. Yung Matthew 22 verse 13. Abay, may mga hudyo na unsaved nakapasok sa marriage supper of the Lamb na sa third heaven, itinapon sa sa impyerno na may apoy. Malaki ang problema mo pagka yan ang tinanong sa'yo. Kaya yun ang paghahandaan mo kapag tinanong yan sa'yo. Mga sample of questions pa lang yan. Yan po yung mga reason kung bakit hindi ko talaga matanggap yung sinabi ng panghudyo ito. At kapag kayong Matthew chapter 8 verse 12, ginawa mong hudyo, tapos actual, yung mismo sa panahon ni Jesus Christ, existing na itong mga hudyo na ito. Kasi yun yung isa sa mga palusot nila. Tapos ka ngayon, mayayari ka. Bakit? Kasi, merong children of the kingdom na actual na sinabi sa book of Matthew na mapupunta sa langit. Ligtas. Yung the tears to be burned, but the children of the kingdom are the good seed. Ilalagay mo yung good seed na actual na nandun mismo. Tumutukoy yon sa mga ligtas sa panahon ni Jesus Christ na pagdating sa end of the world, sa Battle of Armageddon, papasok sa magkaka-contradiction ka. Kaya abangan nyo po bukas. Bukas po, ang children of the kingdom ay may tatlong view. Past, present, future. Siguro nga nalilito yung iba kasi yung pag-aaral nila ay naka-spotlight study sila. Magaling sila sa tinatawag na context study. Pero hindi nila alam i-reconcile yung buong katotohanan sa buong eschatology ng Bible. Yun ang malaking problema, mga kapatid. Tayo ho, na ilalagay natin sa biyaya ng Panginoon, na ilalagay natin yung mga bersikulo sa tamang nalalagyan niya sa eschatology. Yung pinakamagandang tanong dyan, paano mo yung nagagawa? Ano yung pattern? Ano yung yun dapat yung tanong. Balikan mo yung hermeneutics naman. Babalik ka dun sa biblical hermeneutics, pa isa-isa. Ito po hindi ninyo mahanap sa mga Christian literature. Mahanap mo ito kapag binasa mo yung Bible mo. Gamit yung precept upon precept, line upon line, here a little, there a little. Collection of terms, connection of terms, classification of terms, comparison of terms. Dapat gamitin mo yon. So, tatlo pong magkakaibang subject ang pinag-usapan dito sa outer darkness na tatlong beses nabanggit sa Book of Matthew. Imposible na ito po itutukoy sa isang subject. Bakit tatlong na magkakaiba? Ano yung magkakaiba magiging magtulad? Magkaiba. Ngayon, you need to reconcile the three contexts. Yung textual, yung nababasa mo, yung actual, yung pinag-uusapan, anong panahon, sino yung pinagsasabihan, sino yung nagsasabi, at saka yung practical, anya eschatology. Ngayon, dito pa lang sa subject, mga kapatid, pag hindi na ma-reconcile, ibig sabihin, kailangan mong i-classify. Ito yung sa faithless children of the kingdom, may apoy. Friend without wedding garment, Satan, bottomless pit. Unprofitable servant, empty paradise, outer darkness. Kagabi nga, pinag-aralan natin, papaluin muna bago itapon. Sa judgment nangyayari yun. Okay, ngayon wala pa pong laman itong outer darkness for the unprofitable servant at hindi ito magkakalaman unless mangyayari muna ang judgment seat of Christ. Kaya, doon sa mga nagtuturo,
pasadahan ko lang ng konti, na kahit pasaway ang isang Kristiyano, basta ligtas siya ay may reward siya. Napakalaking kalokohan po yung turo na ganyan. Wala pong talata. Si Apostle Paul nga takot makast away. Sabi ni Apostle Paul, if we suffer with Him, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Saan ka i-deny? Ligtas po ang kinakausap ni Paul. Sabi niya, if we deny Him, kasama sarili niya, He also will deny us. Saan kanya i-deny? Hindi naman niya i-deny yung kaligtasan, kasi ang kaligtasan nga ay hindi nawawala. I-deny niya yung reward mo. Hindi ka makakapasok sa millennial kingdom kasi nga, the unrighteous shall not inherit the kingdom. Drunkard, yun yung sinasabi. Iba po kasi yung enter sa inherit. Pag sinabi pong inherit, yung magiging hari ka. Yung enter, makakapasok ka. Ay dalawa po yung kingdom. Yung isang kingdom ay reward. Yung isang kingdom ay gift. Tanong, saan po? Millennial kingdom or eternal kingdom yung regalo ng ligtasan? Para medyo mas malinawan yung mga ibang makakapanood nito. Yung regalo po of eternal life, the gift of eternal life is the eternal kingdom. But the millennial kingdom is a reward for the faithful. Yun yung reward ng faithful. Kaya ako po'y naniniwala kapag ikaw ay loko-lokong Kristiyano, pasaway ka sa panahon ngayon, di mo inaayos yung buhay pananampalataya mo, makakatikim ka ng terror, 2 Corinthians 5 verse 11, ng Panginoon sa judgment seat. You will be beaten with many stripes, according to the book of Luke. Itatapon ka sa outer darkness ng mga ligtas, na dating paradise na Abraham's bosom na wala ng laman. Yun ang magiging parusa mo. Kung itutuloy mo pa yung pag-a-against dito sa tuturo ng outer darkness, tatanggalin ka sa Lamb's Book of Life. Ibig sabihin, pag natanggal na yung pangalan mo sa Lamb's Book of Life, wala ka nga talagang reward, hindi ka makakapasok sa Holy City. Kawawa ka naman. Kasi sabi po ng Bible, kapag sino man ang magtanggal ng bahagi ng prophecy ng Bible, ay tatanggalin ang kanyang pangalan sa Lamb's Book of Life. Iba po ang Book of Life sa Lamb's Book of Life. Oh, masyadong lumalalim na naman tayo, Pastor. Mayroon na naman tayo mga terms. Binibigyan ko po kayo ng mga critical na mga terms para nag-isip po tayo. So, mahalaga po ang pag-aaral na ito. The three different subjects. Faithless children of the kingdom, dito sa may apoy, sa mga walang pananampalataya. All nations that forget God. The wicked shall be turned to hell, and all nations that forget God. A friend without wedding garments, sa nasyon, isang person lang yon. Sa war in heaven po mangyayari yon. In the beginning of the marriage supper of the Lamb, itatapon si Satanas sa outer darkness, sa chain under darkness, kasi palalabasin niya yung mga demons. So, ewan ko lang kung hindi po yan tumpak, kapag ikaw ay marunong sa eschatology, marami kang matututunan sa mga sinasabi ko at marami kang school of ideas. Yung unprofitable servant naman, lahat po ng servant na may connection sa Panginoong Hesus, na kilala ng Panginoong Hesus, ay ligtas. Okay? So, bukas po yan. Dalawa ang servant, dalawa ang son, dalawa ang steward, dalawa ang soldiers, dalawa ang saved, dalawa ang sheep, dalawang klase, ang saints. Yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kapag ligtas ay hindi pwedeng tawaging wicked. Marami pong ligtas na wicked, slothful, evil, unprofitable. Pinipersecute nila yung kapwa nila mananampalataya. Baka ikaw isa ka dyan. Wala ka mang sing talata na
ilalabas na sasabihin mong walang wicked servant. Mayroon nga eh. May evil, may slothful, may unprofitable. Yung anak, mayroong faithful, may prodigal. Kaya tama ito. Ulit po, hindi na mawawala ang kaligtasan mga kapatid. Ang nawawala po ay reward. Sigurado po, reward po ang nawawala. So, 3 ang subject, huwag natin kakalimutan yan. Magkakaiba po ang subject, kaya imposible na magkakaroon ng magkatulad na meaning. Faithless children of the kingdom, may apoy. A friend without wedding garment, Satan. In the bottomless pit, he will release the demons in the middle of the tribulation period. Marriage supper po yan sa itaas, kaya tumpak po ang timeline na yan. Unprofitable servant, dito po sa empty paradise. Yung torment po rito ay pagsisisi dahil hindi sila naglingkod at yung sakit ng palo. Kasi yung palo ng Panginoong Hesus na ininda para sa kaligtasan nila, hindi nila binigyan ng halaga. Araw-araw nilang sinasaktan ang Panginoon sa kalokohan na ginagawa nila sa kasalanan dito sa mundo. Hanggang siguro, dahil sinabi ng Bible, unprofitable sila, hindi talaga sila nagkaroon ng kahit na konting profit sa gawain. Kaya nga, unprofitable. Maraming nagsasabi, sino yung mag-determine na ikaw, sabi niya, ikaw ba, profitable ka ba? Faithful ka ba? Hindi naman ako yung magsasabi. Kung ang isang tao ay faithful at saka unfaithful. Kaya nga hanggang ngayon, wala po akong sinasabihan na kulto, wala pa akong sinasabihan na devil's doctrine, wala pa akong sinasabihan na wala akong ginajudge. Wala pa akong ginajudge. Kaya ikaw, kung ano man yung judgment mo, sa'yo yan. Ako hindi kita i-judge. Hindi ko rin sasabihin na mali yung view mo. Kasi view mo yan eh. Pero siguro, meron lang kulang. At kung hindi mo tatanggapin yung kulang, sasabihin mo, you have the entire truth. Sinabi ko sa isang kaibigan, na naniniwala ka ba na walang isang tao na kaya niyang makontain lahat ng katalinuhan ng Diyos? Sabi niya, oo. Eh di, wag mong sabihin na yung view mo, that is final and that is Bible. I-claim mo na meron kang bahagi sa truth, pero wag mong sabihin lahat ng sinasabi mo ay magiging totoo kasi at yun na yung pinaka-final authority. Kasi hindi ka Bible. Yung final authority po talaga is yung Bible lamang. And so, sana po i-consider ninyo yung magkakaibang subject. Babalik tayo kasi ito yung sikat ngayon, pinag-aaralan daw nila kung paano i-refute at sasabihin sa next generation na ang outer darkness ay para lang sa mga Hudyo. Patay ka nga dyan. Unang tanong pa lang, Matthew 8 verse 12. Saan mo ipapakita na yung Matthew 8 verse 12 ay parang sa mga Hudyo? Eh doon sa context, nandun po yung centurion. In compare to the Israelites, the Jews. Sabihin natin makakalusot ka kasi yun ang ano. Saan si Abraham, Isaac, Jacob? Sasabihin mo, yung symbol nun is yung mga tunay na naglilingkod. Tunay na may pananampalataya. Saan yun sa Bible? Na yung Abraham, Jacob, Isaac, tunay na mananampalataya. Kasi ano mo yan eh? Private interpretation, analogy mo yan. Kung wala kang talata dyan, maling ka sa mga taong maniwala sa'yo. Pero paano sa mga taong katulad ko? Ayoko maniwala sa'yo. Anong gagawin mo? Diba? Dapat hahanapan mo ako ng reference doon sa masasabihin mo. Kasi tayo, pag nagbanggit po tayo ng mga
mga analogy natin, binibigyan natin ng dahilan, binibigyan natin ng reasoning doon sa mga talata na nababasa natin. So, yan po ngayong gabi mga kapatid, yung ating lesson, there are 3 different subjects dito po sa usapin ng outer darkness. Faithless children of the kingdom, a friend with wing garment, isang ano lang yon, isang person lang yon, nakapasok sa marriage supper, and then unprofitable servant na naitapon po sa outer darkness dahil hindi niya inayos ang kanyang paglilingkod. Ligtas, kilala niya ang Lord, kilala siya ng Lord. Diba? Hindi naman sa naliligtas ang isang tao dahil sa kanyang gawa, not of works lest any man should boast. And so, ligtas ito dahil sa kanyang pananampalataya, pero wala siyang reward dahil hindi niya winork out yung ipinagkatiwala sa kanya. As simple as that. Nung bumalik ng Panginoong Hesus, siningil siya. Nung siningil siya, wala siyang maipakita, yun siya. Kasi nag-raise pagdating sa judgment seat. Terror na. At sa judgment na yun. God is a righteous judge. So kaya, kung isipin nyo po ito, my dear fellow Christian, lahat ng sinasabi ninyo na patunay na ang kaligtasan ay nawawala, na ire-reconcile po nitong outer darkness. Hindi nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala ay reward, corona, 1,000 years na paghahari kasama ni Kristo, hindi ka makakasama, but during the great white throne judgment, kayo yung papahiran ng mga luha, yung mga unfaithful, sila yung papahiran ng mga luha pag pumasok na sa eternity. Revelation 20 verse 13. Kaya, paano mo i-deny yung isang katuruan na matagal mo nang inara, tapos tumpak na tumpak sa eschatology? Walang fundamentals of faith na inaapakan. Maliban lang sa mga nag-a-accuse sa atin na tayo, ganito, ganyan. May mga personal lang sila na at saka mayroon silang pinoprotektahan. Kaya dapat natin silang unawain siguro. May mga personal reasons yung mga yan. Makikita na lang natin yan at malalaman natin pagdating ng judgment seat. Kung magkikita tayo doon. Kung tunay nga naligtas ka, magkikita pa tayo sa judgment seat at doon natin malalaman kung sino yung mapapalo at sino yung maitatapon dito sa outer darkness ng unprofitable servant. Kaya, alam mo, kahit walang nanonood sa'yo, walang nakaka-appreciate sa'yo, walang nakakakita sa'yo, walang nakakakilala sa'yo, gawin mo kung ano yung tama para sa Panginoon. Kasi God is not unrighteous to forget your work in labor of love. Sana po ay pinagpala tayo ngayong gabi at tayo po ay manalangin. Salamat po sa inyong pagdalo at bukas I hope na kayo pa ay muling babalik at manunood sa ating live. Marami po kayong matutuklasan at kung gusto nyo pong i-refute, dapat maunawaan nyo muna kung ano po talaga yung aming view para ma-refute nyo ng tama. Okay, tayo po yung nalangin. Thank you very much, Amang Banal, Dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pinagkaloob na precious na pagkakataon sa amin ngayong gabi. Salamat, Lord, sapagkat buhay pa kami. We have this opportunity na kayo po ay aming paglingkuran. Pagpalain po ninyo ang lesson na aming napakinggan at ito po ay pumukaw sa aming puso't isipan na magkaroon po kami ng seryosong commitment sa aming paglilingkod. Because you are a righteous God and we will not be abandoned by you. Sapagkat pinangako nyo po that you will be with us until the end of time. Salamat, Panginoon. Sa gabing ito, ang kapurihan at pasasalamat ay amin na pong ibinabalik sa inyong banal na harapan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay at sa inyong presensya. Ako po'y nagagalak. Purihin po ang ating Panginoon. God bless and good night. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Ako po inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. God bless us all.